10-year financial roadmap for OFW. So, for this segment, pag-usapan naman natin what triggers the financial problems of an OFW. Ibig sabihin po, ano ba yung mga nagpapalala ng problema natin sa pera as an OFW? Meron pong tatlong bagay papalala ng financial problem natin. First is our community, yung grupo na sinalihan natin. Yung mga kaibigang kasama natin tuwing day off, tuwing hapon pagkatapos ng trabaho, during lunch break. Sila yung taong nag-trigger bakit tayo namumroblema financially. Kasi minsan, nai-influensyahan na tayo na magbisyo, nai-influensyahan tayong magsugal, nai-influensyahan tayong gumawa ng mali. Alam nyo, nung nakaraan, galing po ako ng Macau. At doon ko nakita talaga na ang mga OFW pala, pagkadating ng hapon or day off ata nila yon, bumibili ng nakapak na inumin alcohol, then meron na rin yung mga chichirya. So, isang package na siya, bibili nila tapos pupunta sa isang lugar. Imagine mo kung yun ang mga kaibigan mo. So, magiging pang-apat ka ng manlalasing. Community triggers your financial problem. Kaya dapat natin iniisip mabuti ang kakaibiganin natin yan. Pangalawa, that triggers financial problem is access to loans. Napakadali po kasing mag-loan. Meron din akong pinuntahan isang bansa, sabi sa akin ng aking mga kasama, Dok, diyan, kakalang ka lang diyan, marami ng loan. Marami din pwedeng i-loan online. So, ang dali po ng access na maka-loan. Pag madali ang access, madali tayong mag-desisyon. 'Di ba? Kaya lahat ng request sa Pilipinas na pagbibigyan natin. Kasi isang click mo lang, isang tawag mo lang, isang pirma mo lang, makakapag-loan ka na. This trigger our financial problems. And third, our loneliness. Hindi natin nalalabanan agad ang loneliness. Sa sobrang lungkot natin, gumagawa tayo ng mga bagay na hindi na tama. O gumagawa tayo ng mga bagay na nakakagastos lang sa atin. Panay ang pasyal mo, panay ang shopping mo, panay ang kain mo, para malimutan mo ang kalungkutan. Ending, hindi naman talaga nawawala ang kalungkutan. Temporary, nag-shutdown lang siya. Pero pag uwi mo, at the end of the day, malungkot ka pa din, and worse, gumastos ka pa ng malaki. Kaya ang gawin mo, every time na nararamdaman mo ang kalungkutan, mag-focus ka sa mga magagandang bagay na pwedeng mangyari sa'yo habang nasa abroad. Pag sumasalakay ang kalungkutan, isipin mo na magkakaroon ka ng malaking pera, mapag-aaral mo yung mga anak mo, makakabili ka ng pangarap mong sasakyan, makapagnegosyo ka sa Pilipinas after few years lang. Pag ayun ang naisip mo, magandang bagay, malalabanan mo ang kalungkutan instead na nagbibisyo ka o gumagawa ng mga maling bagay. Delivers, yan ang mga nag-trigger kung bakit tayo may financial problem na dapat nating labanan. Kape po tayo, kape po.